Alondra POV. I could not deny the fact that he really has a beautiful body, that every girl could die for just to touch it, especially those perfect six-pack abs. Isali pa ang basang messy hair niya, na lalo pang nagpa-sexy sa kanya. Even an innocent mind of mine ay natetempt din. But I tried to erase the thoughts in my mind. I'm sorry, namumula niyang sabi, habang hindi makatingin sa akin ng diretso. If he has a beautiful body, well I admit I also have. Sa ayos ko ngayon, unintentionally, walang lalaking hindi maaakit sa akin. Hindi ako nagmamayabang. I am just stating a fact. Maputi at flawless ang balat ko. I have a perfect body quality too. Tulad niya, nagpipigil lang din ako, ng hindi magandang pagnanasang nadarama. Ang ganda ng painting. Saan mo binili to? I instead opened up a new topic pointing out the only painting he has in his room. That's a gift I've got from my dad, noong second year high school ako. Binili niya para sa akin, bago siya na aksidente at namatay. He answered sadly. Sorry. Okay lang. Bumalik ulit ako sa pagsusuklay ng buhok ko, habang nakaharap pa rin sa salamin. Pero promise Anthony, ang ganda talaga. Hindi ko narinig na sumagot siya, at ganun na lamang ang gulat ko, nang matagpuang nakalapit na pala siya sa akin, nang hindi ko man lang namamalayan. Saka niyakap niya ako mula sa likuran. Pero mas maganda ka pa rin. Seryosong pahayag niya. Dahil nasa harap kami ng salamin, kaya nakikita ko ngayon ang seryosong mukha niya, kahit nasa likuran ko siya. At ang kagandahang yan ang gusto kong masilayan, hanggang sa tumanda ako. Ang kagandahang yan ang hinding-hindi ko pagsasawaang titigan, kahit habang buhay pa. Halos pabulong niyang sinabi malapit sa tenga ko, and that sent shivers down my spine. Para bang inaakit niya ako. And just to be honest, naaakit nga ako. Hindi ko na itatanggi pa ang kaligayahang nadarama ko sa kaseryosohan sa sinasabi niya ngayon. Iniharap niya ako sa kanya. Ikaw rin ang lalaking gusto kong pagmasdan habang buhay. I seriously and honestly answered. At doon na siya nag-umpisang silan ako ng halik. It was passionate and gentle kiss. Tumutugon naman ako. Ikinumyapit ko ang mga braso ko sa leeg niya, while he's starting to caress my body. Bumababa na rin ang mga halik niya, patungo sa aking leeg at sa aking harap. Hindi nagtagal ay namalayan ko na lang na binuhat na pala niya ako, at inilapag sa kama. Then he positioned himself to hug me. He scratched off all of my clothes, while still kissing me hungrily from lips to neck, to chest, to my stomach. End. Oh, hindi ko na napigilan pa ang bulong na lumabas sa aking bibig. Iba ang nararamdaman ko at napakabago nito sa akin. Matapos pagsawaan ng kanyang labi ang aking balat, tinanggal naman niya ang kanyang lahat ng mga kasuotan, at halos mamula ako na parang kamatis ng sa unang beses, ay nakita ko ang ano niya. God! Nahihiya ako. Kinakabahan ako. Unti-unti ang ginagawa niyang iyon sa akin, at mariing nakapikit, habang halos mapunit na yung bedsheet sa higpit ng pagkakahawak ko. Ramdam na ramdam ko yung hapdi, pero titiisin ko, dahil handa na akong ibigay sa kanya ang lahat. Hindi ko na talaga napigil ang mapaiyak sa sakit. Ang sakit talaga, sobra. Parang may napupunit na di ko maintindihan. Nagtatakang binuksan ko ang aking mga mata para tingnan siya. Nakita kong parang hirap na hirap din siya sa pagpipigil. Ba't ka naman tumigil? Marahang tanong ko. Nasasaktan ka. Ayoko talagang masaktan ka sa gagawin natin. Puno ng pag-aalala ang kanyang tono. Persuasive na umiling ako, para makumbinsi siyang magpatuloy. Kaya ako, mas masasaktan ako kung hindi mo itutuloy, kaya sige na Anthony. Pero Alondra, nagpakawala siya ng isang napakalalim na buntong hininga, sa hirap na itinuloy na nga ang naudlot na ginagawa kanina. Naramdaman ko ulit yung sakit, ngunit kinaya ko. Nang maramdaman kong ginagawa niya ang gusto niyang mangyari. Mahina at mahinhin sa umpisa ang tugtog ng musika, ngunit nang maramdaman naming malapit nang matapos ang musika ay bumilis ito. Nawala rin sa huli yung sakit, dahil naramdaman kong sumasabay na sa paggalaw sa sayaw ang aking mga binti, nang nakapulot sa kanyang baywang, habang mas lalo naming pinag-igihang sumayaw. Alondra, I love you. Oh, bulong din niya. I love you too. A soft loud sound escaped from my mouth,
when I finally reached my dream. That's how we did it, naglambingan kami buong gabi. Nang magising ako ng umagang yun, wala na siya sa tabi ko. Nasaan na kaya siya? Bigla ko namang naamoy ang nilulutong itlog. At nasa kusina, kaya napangiti ako. He's cooking our breakfast. Agad kong kinuha ang kumot sa kama, at ibinalot ito sa aking katawan. Nakatulog na rin kasi agad ako kagabi, dahil sa pagod sa ilang beses naming ginawa ni Anthony iyon, kaya hindi na ako nakapagsuot pa ng damit. Pagkatayo ko sa kama naramdaman ko agad ang sakit ng bahagi ng katawan ko. Kinilig ako, marka lamang ang kirot na ito ng pinakamagandang gabi, na nagkaroon ako sa buhay ko. Last night, our body and souls became one. He carefully and gently took mine and I was all willing to surrender my purity to him. My all to him only. When I reached the kitchen, nagluluto nga siya. Nakasimpleng pambahay na t-shirt lang siya, at boxer shorts. Nakatalikod siya sa akin pero ang gwapo pa rin talaga ng structure niya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya then I hugged him from behind. Nagulat man pero narinig kong mahina siyang natawa. Good morning mahal. Magiliw na bati ko sa kanya. Good morning. Magiliw din na sagot niya sa akin. Binitawan muna niya ang sandok sa niluluto, at ang mga kamay kong nakayakap sa kanya ang hinawakan niya, tapos unti-unti siyang humarap sa akin. How do you feel right now? Tanong niya. Ngiting-ngiti ang loko. Ba't kasi sobrang gwapo ng lalaking to eh? Gwapo talaga ng mahal ko. Sabi ko na kunwaring nag-iisip. I can't help but also to smile. Kinikilig ako eh. I feel great. Masakit pa rin ba? He huskily asked. I know what he mean. At pakiramdam ko lahat ng dugo ko, ay umakyat sa mukha ko. At pulang-pula na ako ngayon. Nakakahiya. Natawa siya. Huwag ka nang mahiya, nakita ko na rin naman yan eh. So ano, sumasakit pa rin ba? Tumango-tungo ako. Nahihiya talaga ako. Mapilyo siyang ngumiti at walang pa sabing ninakawan ako ng halik sa pisngi. Sige na, maupo ka na muna, at ihahain ko na ang pagkain natin. Come here mahal. Alaw niya sa kamaingat na iginiya ako paupo sa mesa. Magiliw ko namang pinagmamasdan siya, habang nagluluto hanggang sa may hain na niya ang breakfast namin, at naupo na siya sa katapat kong upuan. Pinagsilbihan niya ako. Siya mismo ang naglagay ng kanin at ulam sa pinggan ko. Pakiramdam ko tuloy para akong prinsesang pinagsisilbihan ng prinsipe ko. I love you, Anthony mahal ko. Magiliw ang ngiti at sincere na sabi ko, habang pinagmamasdan siyang kumakain. Natigil siya sa pagsubo. Ilang sandali kaming nagkatitigang dalawa. I love you Alondra. Seryosong seryoso niyang sagot. 2 days after that memorable night, akala ko wala na akong mahihiling pa. I thought I was already the happiest girl being completely, and sincerely loved by my boyfriend. Akala ko perfect na ang lahat. But all of my beliefs sucked. Nang isang araw ay may nabalitaan at napanood akong video scandal ni Anthony kasama si Freya. Si Freya na isa sa mga ex niya. Ganito yung laman ng video, sa isang empty and unused classroom, ay naroon sina Anthony at Freya. That woman was seducing my boyfriend, at tila gustong-gusto naman ni Anthony ang nangyayari. He held Freya waist tight, and even drew her closer to him, na tila kahit langaw ay mahihiyang dumaan sa pagkakadikit ng katawan, at mga mukha nilang dalawa. Freya smiled as if she was flirting with him, and so Anthony did. Naninibago yata ako sayo. Simula nang naging girlfriend mo ang Alondra na yun, hindi mo na ako pinapansin. But this past few days here you are again, inaaligid-aligidan ako. Split na ba kayo? Malanding tanong ng Freya sa aking nobyo. No, tamad lang na sagot ni Anthony. Tumawa ang babae. So, what are you doing to me now? Namiss kita. Malandi niyang sagot. Akala ng buong university, tumano na at nagawa na ng isang popular, hot womanizer Anthony Morgan na magseryoso sa isang babae. Tumagal ba naman kayo ng 1.5 year? He heavily laughed. Ako seryoso sa isang babae. Ha, not even in my dream Freya. It was just a 1.5 year game, and I really enjoyed playing around with her. Pinagsasawaan ko na nga ngayon eh. Tila na, amazed naman sa narinig ang bruha at tuwang-tuwa pa. Really? Wow,
I can't believe this. It's your first time playing around with a girl, na inabot talaga ng 1.5 year. Kung sabagay, mukha naman kasing napaka-inosente, at hindi makabasag pinggan yung Alondra na yon, kaya bagay lang din sa kanya na mapaglaruan paminsan-minsan. Hindi na sumagot pa si Anthony. Marahas na hinalikan na lamang niya si Freya. Nagustuhan naman agad iyon ng babae, at pinagsaluhan nila ng ilang minuto ang halik na iyon. Halos manlumo ako sa nasaksihan. Tamang-tama namang sa hapon ding iyon pagkatapos ng klase, ay nakatakda kaming magkita ni Anthony sa lagi naming pasyalan. Sa Plaza Park. Malayo pa ay tanaw ko na siyang magiliw na papalapit sa akin. May dala pang flowers at chocolates, na plano siguro niyang ibigay sa akin ngayong araw. Mahal, magiliw na bati niya, sa kanilapitan ako para salubungin. Samantalang ako naman ay malakas na tampal ng hawak kong cellphone ang salubong sa kanya. Tumagilid ng bahagya ang ulo niya, sa lakas ng impact ng sampal ko. I will give you the chance to explain things to me, Anthony. Totoo ba ang video scandal ninyo ng Freya na iyon, at totoo bang all this time ay pinaglalaroan mo lang pala ako? Mataas ang boses na salubong ko sa kanya, hindi ko na inalintana ang pananakit ng lalamunan ko sa pagpipigil na tuluyang mapaiyak. Worst of all, imbes na ipagtanggol niya ang sarili, at sabihin sa akin na hindi totoo ang lahat ng natuklasan ko, ay kabaliktaran ang nangyari. Nang muli siyang humarap sa akin at sinalubong niya ang galit kong mga mata, ay tila tuluyan ng naglaho ang Anthony na nakilala at minahal ko. The womanizer him was back. Ngumisi siya na parang isang baliw. Ngising kahit na sino ay hindi magugustuhang pagbigyan ng ganoon. Isn't it obvious? Of course, what you have watched was true. Oo, pinaglaruan lang kita, Alondra. Napakalamig na sagot niya. Bakit mo nagawa sa akin to? Hindi ko na napigilan pa, tuluyan nang bumagsak ang mga luhang kanina ko pang sinusubukang pigilan. Nag-iwas siya ng tingin. Dahil na-challenge ako sa iyo, Alondra. Nakakasawa rin kasing puro mga slots yung nakakarelasyon ko, that's why when I first saw you, I already set you as my new target. I did everything para lang mapasa akin ka, kahit agawin ka sa sarili kong kaibigan, ay ginawa ko para lang masubukan ko ring makipaglaro sa isang baguhang katulad mo. Muli niyang sinalubong ang mga mata ko. At least, masasabi ko namang nag-enjoy ako, kahit papaano sa pakikipaglaro sa iyo, though you were a bit boring sometimes. Ngayong napagsawaan na kita, maghiwalay na tayo. Bagot na niyang deklara. Pero naibigay ko na ang lahat-lahat ko sa iyo. Nang hihina kong pahayag. He laughed heavily again. Exactly. Dahil nga nakuha ko na ang lahat-lahat ng sayo, kung kaya't napagsawaan na kita at ayoko na. Actually, hindi ko nga lubos akalain na aabot talaga ng 1.5 years ang larong ta, masyado ka pa kasing pakipot. Pero masasabi ko namang worth ang paghihintay ko ng 1 year, para buong buo kitang makuha. Then he drew his lips near in my ear and whispered to me, kasi ang sarap mo. Pakiramdam ko biglang bumaba ang dignidad ng pagkatao ko, dahil sa pambabastos na sinabi niya, kaya naman hindi sinasadyang nasample ko siya. Napahawak siya sa kanyang pisngi, kung saan tumama ang palad ko. Hindi ko alam ang sasabihin. Matagal na sandali bago niya muling sinalubong ang mga mata ko. I felt some fear because of his dark and cold gaze, kaya naman napaiwas ako. Hindi ko na alam pa, kung ano dapat kong sabihin. Are you done? Kasi ako tapos na ako sayo, kaya goodbye Miss Meyers. Patapos lang nasabi niya, then he started walking away from me. Parang hindi pa rin mag-sink in sa utak ko ang lahat ng nangyari. Para bang namanhid ako. But seeing him walking away made me realize one thing, mahal na mahal ko nga pala siya, at hindi ko maatim na makitang naglalakad siya palayo sa akin, kaya mabilis na hinabol ko siya, at walang pakundangang niyakap ko ang kanyang likod ng mahigpit. No, ayokong mawala ka sa buhay ko, Anthony. Mahal na mahal kita. I'm willing to forgive you, and forget everything. Just say sorry and we will start a new happy life again together. Hindi siya kumibo. Tila walang balak na magsalita. Pakiusap naman, mahal huwag mo akong iwan. All my life, ikaw lang ang nag-iisang lalaking minahal ko, kaya hindi ko kakayanin kung mawawala ka. Please, don't leave me. I love you so much, Anthony.
I love you. Patuloy ko habang hindi alintana ang sunod-sunod na paghikbi. For now, wala na rin muna akong pakialam, kung bumaba man ako ng husto sa paningin niya, o sa paningin ng lahat. What is important now is not to give him up, to fight for the only one I love so much. Mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay ko, na nakayakap sa kanya, at ilang sandali iyon nagtagal. Tila nabuhayan naman ako ng pag-asa. Narinig ko pa ang marahan niyang pagbuntong hininga. Ngunit para namang gumuho ang mundo ko, nang marahas na niyang tinanggal ang mga kamay ko. Break na tayo. Tigilan mo na ako, huling sabi niya, sa katuluyan na akong iniwan. Kasabay ng pag-alis niya ngayon, ay ang tuluyan na ring pagkawala niya sa buhay ko. Napaupo na lamang ako sa sahig, dahil pakiramdam ko lahat ng lakas ko, ay nawala sa sobrang sakit ng pang-iiwan niya sa akin. Walang alinlangan kung iniiyak ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Wala na ang kay sa isang lalaking minahal ko. Iniwan na niya ako. Kinagabihan, pagka-uwi ko ng bahay, naabutan kong gising pa si Lola Anastasia, at nanonood pa ng teleserye sa living room, habang kumakain ng junk foods, 9 na ng gabi hindi pa siya natutulog. Alondra apo, natutuwang tawag niya sa akin. Nilapitan ko siya at hinalikan sa pisngi. Good evening Lola. Good evening, how's work apo? Ayos lang po. How was it dealing with your ex-boyfriend? Baka hindi ka na nakakapag-isip ng mabuti niyan sa trabaho, dahil siya ang kliyente mo ngayon. Ha, Alondra? Nag-aalalang tanong niya. Alam ni Lola ang tungkol sa naging nakaraan namin dati ng ama ni Atticus, kaya nag-aalala siya ngayon sa sitwasyon ko. Dati nga sobrang galit na galit siya, nang malamang nabuntis ako 18 years old pa lang ako. Then napatawad din naman niya ako, nang masilayan na niya ang apo sa tuhod. Ngayon, hindi ko na rin naman nakikita ang galit mula sa kanya, kahit nung sinabi ko ang totoo na si Anthony ang kasalukuyang kliyente ko ngayon. Di tulad ng dati hindi na siya nagalit pero sobrang nag-aalala pa rin siya para sa akin. Maayos naman po. We worked with each other, professionally. Anyway, wala na rin po kayong dapat na ipag-alala. Napirmahan na niya ang kontrata at na-close na ang deal, kaya hindi na rin siguro kami magkikita pa ulit. Talaga, that's great then. Natutuwang komento niya. Tipid ng ngiti na lang ang naging pagtugon ko. Pero ikaw apo, sigurado ka bang ayos ka lang talaga? Napawi ang tuwa at nag-aalala na naman siya. Tumango lang ako, si Atticus po pala. Pag-iiba ko. Hayon sa kwarto niya at mahimbing nang natutulog hiha. Ganun po ba? Sige po, puntahan ko na siya. Good night grandma. Sige, good night, my dear. Pagkarating ko sa kwarto ng anak ko, mahimbing na nga siyang natutulog. Naupo ako sa kama katabi niya, at pinagmasdan ko ang malaanghel niyang mukha habang natutulog. Napabuntong hininga ako nang maalala ko na naman ang hirap na dinanas ko noon, nang iwanan ako ni Anthony 9 years ago, at ang muntik ng pagkawala ng anak ko sa akin. Kasabay ng pagkalat ng balita sa buong university, ay ang pagkalat rin ng balitang nakipag-break na si Anthony sa akin, at naging mag-on naman ulit sila ni Freya. Sobrang nasaktan ako. Pakiramdam ko rin pauyang-pauya ako sa buong school, dahil sa nangyari. Bawat daraanan ko ay harap-harapan akong binabato ng chismis ng mga schoolmates ko. And worst of all, kumalat pa ang chismis na hindi na raw ako inosente, dahil nagpalo ko ako sa isang womanizer, na buong akala ko lang raw ay seryoso ako, pero naging isa lang din pala ako sa mga laruan niya. Akala mo kung sinong matalino, at mahinhindi makabasag pinggan, yun naman pala nagpauto rin sa karisma ng campus womanizer. Pue. Akala niya siguro seseryosohin talaga siya ni Captain Anthony, in her dreams. At tumagal pa talaga sila ng 1.5 year, kasi pa hard to get pa raw siya. Kala mo kung sinong santa, bibigay din naman pala. Ang sabihin mo, may tinatago rin palang kati. Mabuti na lang at nagkabalikan sina Anthony at Freya. Silang dalawa naman talaga ang bagay no. Hindi yung Alondra na iyon. At mas maganda naman talaga si Freya, to be realistic. Iilan lang yan sa mga naririnig ko sa eskwelahan. Marami pang kung ano-ano silang mga pinagsasabing mas asama tungkol sa akin. Sa paningin nilang lahat, napakasama kong babae. Hindi ko naman magawang may pagtanggol ang sarili ko, because at some point tama naman sila.
Masakit man isipin, pero tama silang nagpaloko nga ako sa isang campus womanizer, na inakala kong seryoso ako. I wish I could just ease your pain, and brush away all your tears so easily. Ako kasi ang sobrang nahihirapang nakikita kang nasasaktan ngayon. Napaangat ako ng ulo sa lalaking nagsalita. It's Wade. Kasama niya sa likuran niya sina Clara at Callie. Walang ibang iginuguhit ang mga itsura nila, kundi awa at simpatsya para sa akin. Narito kasi ako ngayon sa likod ng isang classroom, nagtatagong mag-isa habang umiiyak, Alondra, sabay na sambit ni Clara at Callie sa kamalungkot na niyakap ako. Lalo pa akong napaiyak. Napaiyak ako dahil sa kabila ng lahat, ay nagpapasalamat akong may mga tunay pa nga rin pala akong mga kaibigan, na handa akong damayan. Alondra, huwag mo na lang isipin pa ang lalaking Anthony na yun. Sinaktan ka lang niya so he does not even deserve your tears. Sabi ng mga kaibigan ko. Oo nga naman Alondra, kalimutan mo na lang ang lokong iyon. Nandito pa naman kaming mga best friends mo ako, si Callie, pati na si Wade. Mahal na mahal ka namin. We will going to help you moving on, though alam naming hindi rin naman yun magiging madali para sayo. But trust us Alondra, makakalimutan mo rin siya. Si Clara naman. Kahit masakit, I still gave them a smile. Kailan ba ako hindi nagtiwala sa inyo? Syempre, alam ko namang hindi ninyo ako iiwan. Kung ganun dededma mo na lang lahat ng issues na ibinabato nila sayo. Let's start over again. Tulungan mo ang sarili mong maibalik ka sa dati. That Alondra Meyers na laging nagta-top 1 sa klase, dahil sobrang studious at study-centered girl. Ani Clara. At uumpisahan natin yan ngayon. Ang maibalik ka sa dating ikaw. Papasok ka na sa next subject natin kasama kami, kaya let's go. Sabay hila ni Callie sa isa kong kamay. Callie, huwag muna ngayon. Hindi pa ako handa Maybe sa last subject ko na susubukang pumasok, pero hindi pa talaga ngayon. Kayo na lang muna, at huwag kayong mag-isip na umabsent para lang sa akin, dahil promise, susunod naman talaga ako sa inyo. But Alondra, please Clara, pagbigyan nyo na ako. I just need time to be alone lang talaga sa ngayon, para mailabas ko to lahat, para makapag-isip ako, at para na rin maayos ko ang sarili ko. Sigurado ka? Yes Clara, promise susunod talaga ako sa inyo. Okay, if that's what you want, you stay here. Pero sumunod ka agad sa amin ni Callie ha. Tumungo ako. Bumalik na nga ang dalawa sa klase. Si Wade na lang ngayon ang naiwang kasama ko. Ikaw rin Wade, pumasok ka na muna ngayon sa klase mo. Sabi ko sa kanya. Vacant time ko ngayon, kaya may karapatan akong pumunta saan ko man gustuhin. And I want to stay here beside you. Kaya sana naman huwag mo akong ipagtabuyan, at huwag mong tanggihan ang nais kong pagdamay sayo. Aniya saka naupo sa tabi ko. Tumungo ako, hinayaan ko na lang siya. Wade, mag-best friend kayo ni Anthony, kaya hindi mo kailangang gawin to. Hindi mo kailangang magalit sa kanya, dahil sa ginawa niya sa akin. Pag-una ko, nandito ako ngayon para damayan ka Alondra, hindi para pag-usapan natin ang tungkol sa pagkakaibigan namin ni Anthony. Sagot niya. Pero, Wade, he gently smiled at me. Sa pagkakataong huwag mo munang isipin ang ibang tao Alondra, isipin mo naman muna ang sarili mo. Napatahimik naman ako bigla sa sinabi niya. Tama siya, I must think of myself first than thinking of others. Kaya naman lumipas ang ilang minutong walang may nagsasalita sa aming dalawa. Hindi ko na hinintay pang magsalita siya, at humagulgol na ulit ako ng iyak. Hindi ko na kasi kayang pigilan Tutal kaibigan ko rin naman si Wade. Maya't maya pa, ramdam ko na lamang na niyakap na niya ako, at umiiyak na ako sa dibdib niya. I understand you Alondra, masakit nga naman talaga ang masaktan, kaya iiyak mo lang yan at nandito lang ako para sayo. Oh, look who's here. Natigilan naman ako bigla, at kumalas sa yakap ni Wade, para tingnan kung kaninong marteng boses yung nagsalita. Si Freya, kasama si Anthony. Napaayos ako ng upo, at medyo dumistansya kay Wade. You, Miss Alondra, balak mo talagang tuhugin ang mag-best friend no? Grabe ka. After kay Anthony, ibang putahe naman. Si Wade naman ang titikman mo. Grabe.
Freya, your mouth. Baka mamaya makalimutan kung babae ka. Paasek ni Wade kay Freya. Agad ko nang hinawakan ang kamay ni Wade para paamuhin siya. Napatingin naman siya sa kamay ko, at ipinatong pa niya ang isang kamay niya roon. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang matalim na titig ni Anthony sa magkahawak naming kamay ni Wade, napayuko na lamang ako. Sorry kung nakaistorbo kami sa moment ninyong dalawa, we've just got the wrong place. Ituloy nyo lang yan at aalis na rin kami. Walang kaamor-amor na sabi ni Anthony, habang hindi pa rin inaalis ang matalim na titig sa mga kamay namin ni Wade. Hinela na agad niya si Freya. Pero bago pa man sila tuluyang umalis, ay tumigil siya ulit saglit, para muli na namang markahan ng sugat ang puso ko. By the way pare, enjoy mo lang yang larwang isinuka, at napagsawaan ko na ha. Maangas aniya kay Wade nang wala man lang lingon likod, saka na sila tuluyang umalis ni Freya. Susuguri na sana ni Wade si Anthony, pero mabilis na nahawakan ko siya sa braso, at napigilan saka ako umilangiling para ipahiwatig na huwag na. Simula ng insidenteng yun, nawalan na ako ng gana sa lahat ng bagay. Nawalan na ako ng gana sa pag-aaral.sa pakikipag-usap sa ibang tao, at sa lahat-lahat. Nay hindi ko na nga rin natupad yung pangako ko kina Clara at Kali na susunod ako sa kanila sa klase, kaya wala na rin akong mukhang may haharap sa kanila. Kahit alam kong maiintindihan naman nila ako, pero ako na rin naman mismo ang naglalayo ng sarili ko. Ayoko na sa lahat ng bagay. Pagod na ang puso at isipan ko. Masyado nang masakit. Ilang araw na rin akong hindi pumapasok sa klase, ayoko nang magpakita pa ng pagmumukha ko sa mga taong wala nang ginawa kundi ang husgahan ako ng harap-harapan. Ayoko nang magpakita pa sa taong paulit-ulit akong sinasaktan. Nagkukulong na lamang ako dito sa kwarto ko. Madalas na umiiyak o kaya naman ay nakatulala. Nay wala nga rin akong ganang kumain. Nasa meeting naman si Lola Anastasia sa US within a month. Kaya wala rin siyang kaalam-alam sa pinaggagawa ko ngayon. Walang kaalam-alam si Lola na nagka-boyfriend ako, at halos 1.5 taon kong itinago sa kanya yon. Noong bata pa kasi ako, nangako ako sa kanila ni Daddy na hindi muna ako magbo-boyfriend, hanggat hindi ako nakakagraduate ng college, dahil magfo-focus muna ako sa studies. But then, I betrayed them and broke my promise. I broke my promise para lang magpaloko sa isang lalaki. Ang laki kong hangal. Tawag din ng tawag sina Clara, Kali at Wade sa akin, pero hindi ko sinasagot. Nagti-text sila. Nangangamusta pero hindi ko nire-replyan. Minsan pa nga silang pumunta dito sa bahay, pero sinabi ko sa katulong na sabihing umalis na lang sila, dahil wala pa akong planong humarap sa kahit kaninong tao sa ngayon. Narinig ko pa ang pagpipilit nila but then, they ended up leaving. Nagpatuloy pa ako sa pagiging ganito, hanggang sa dumating ang mga araw na hindi ko inaasahan. Madalas na akong nahihilo, yung mga dating bagay na mabango sa pang-amoy ko, ay sobrang nalalangsahan na ako, at nababahuan, sumasakit yung sikmura ko, nagduduwal ako at nagkakaroon ng morning sickness. Kinabahan na ako kaya pumunta agad ako sa doktor, para alamin ang kalagayan ko, at tama nga ako ng hinala. Buntis ako. Nagbunga ang ginawa namin ni Anthony ng gabing iyon, at ngayon ay dinadala ko na sa sinapupunan ko ang anak namin. Nang nakauwi na si Lola galing US, ipinagtapat ko na sa kanya ang lahat. Sino ang ama ng batang yan? Mahinahon pero mariin niyang tanong. Her face was full of disappointment, at nahihiya talaga ako sa ginawa ko. Tell me who he is. I want to know his full name. Patuloy niya. He's a schoolmate of mine Lola. Anthony Morgan po ang buong pangalan niya. Nakita ko ang labis na pagkagulat sa mukha ng may edad kong kapamilya. Parang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Kilala ba niya si Anthony? Ano kamo? Ano ulit ang apelyido ng Judas na nakabuntis sa'yo? Pakiulit mo nga. Morgan po. Anthony Morgan. Automatikong tumama ang malutong, at napakalakas na sampal niya sa pisngi ko. Bahagyang tumagilid naman ang ulo ko sa lakas ng impact ng sampal. Nang muli akong humarap sa kanya, nakita ko ang galit na ekspresyon sa kanyang mukha.